Habang kumakain kami ng dinner sa beach house, napansin ni Grace ang suot kong dress. I'm wearing a violet turtleneck long-sleeve dress. Catherine, parang ngayon lang kita nakitang nagsuot ng conservative na damit. Puna niya. Nagkaroon ako ng allergy kanina. Nasobrahan yata ako sa paglangoy sa dagat. Pagsisinungaling ko, tumingin sa akin si Jacob. Nagtama ang mga mata namin. Nauna akong nagyuko. Anong oras ang flight nyo? Tanong ko. 3:00 ng madaling araw. After ng dinner natin, luluwas na kami ng Maynila. Sumabay ka na lang dito kay Jacob bukas pabalik ng Maynila. Sabi pa ni Grace. Okay, sabi ko na lang. Kailan pala ang balik mo ng New York? Tanong ni Nathan. After 2 weeks pa. Mauuna si Sander na bumalik sa akin doon. Kailangan ko pa kasi makipagkita kay Zoran. May pag-uusapan kami about business. Sabi ko. Maaabutan mo pa kami doon sa New York, Bess. 1 month kami doon eh. Sabi naman ni Grace. See you there, sabi ko. Bakit pala 2 weeks ka lang dito? Tanong ni Nathan. Marami akong iniwang trabaho doon. And you already know what's my other reason. Sabi ko. No planning for settling down? Tanong pa ni Nathan. Napatingin ako kay Jacob na parang walang pakialam sa usapan. Kapag handa na ang groom ko, sabi ko. Nagkatinginan ng mag-asawa. Pagkatapos ay tumingin sa akin saka ako kinindatan. Ikaw Jacob, kailan ka mag-aasawa? Tanong ni Nathan. I don't have plan to get married. Seryoso niyang sabi. Napatingin ako sa kanya. Why? I thought you were married, Nika. Tanong ni Grace. No, I already asked a woman to marry me 5 years ago, but she refused to marry me. Ginawa pa nga niya ang lahat para makatakas sa akin, kahit na alisin ang anak namin. Napayuko naman ako. Talagang napakatindi ng galit niya sa akin. Kung alam mo lang sana na buhay ang anak mo, na hindi ko siya pinaalis, na kaya ko pinipilit makipaglapit sa iyo, ay para sa anak natin. Pero paano kung malaman mong buhay siya? Mas lalo mo lang akong kamumuhian. Wika ko sa aking sarili. At ang anak niya sa ibang lalaki, hinayaan niyang mabuhay. Saad pa ni Jacob. Napatingin ako sa kanya. How many times do I need to tell you that she's not my daughter? Sabi ko. Wait, sino ba yung batang yun? Tanong ni Grace. That little girl in the video on your wedding day, yung batang kamukha ko. Sabi ko. Tinignan ako ni Grace. Ah, si Arabella? Anak ng friend ko yun. Pinaglihan niya si Catherine kaya naging kamukha niya ang bata. Paliwanag ni Grace. See, even if she looks like me, it doesn't mean that I'm her mother. Para kang hindi doktor. Naiinis kong sabi. Hindi rin boyfriend ni Catherine ang pinsan kong si Xander Jacob. Magkaibigan lang sila. Singit ni Nathan. Sa ngayon, magkaibigan lang sila. Pero hindi magtatagal, magiging sila na. Lalo na't walang boyfriend si Catherine. Segunda ni Grace. Alam kong pinapasaringan ng mag-asawa si Jacob. Alam naman nila na may asawa at anak na si Xander. Let's see. What can you say about that, Jacob? Pangiinis ko sa binata. Masamang tingin ang ipinukol sa akin ni Jacob. Siya namang tunog ng cellphone ko na nakababa sa table. Kitang-kita ko ang pangalan ni Xander sa screen. Uy, tumatawag siya. Kunwaring sita ni Grace. I will just take this call, excuse me. Sabi ko. Nang makalayo na ako sa kanila, sinagot ko ang tawag. Yes, Xander? Sagot ko sa telepono. Catherine, Lani called me. Hindi ka daw niya makontak. Aniya. Ini-off ko ang cellphone ko kanina because Ethan was calling me through video call. I can't answer him because I'm with Jacob. Sabi ko. Ah, ganun ba? I will just tell Lani. Ano nang balita pala? Tanong niya. Anong balita? Tanong ko. Between you and Jacob. Aniya. Zero. Nandito kami ngayon sa beach house. We're having a dinner with a newlywed. Nandito din si Jacob. Sabi ko. Try and try. Do it for Ethan. I believe you can make it. Sana. I need to cut the line now. Nakakaistorbo ka na. Biro ko. Okay, bye. Sabi niya na tumatawa. Pagkapindot ko ng end button, bumalik na ako sa kanila. Catherine, we need to go now. May mga gamit pa kasi kaming kukunin sa kondo ko eh. Sulubong sa akin ni Grace. Ah, okay. Babalik na rin ako sa hotel.
Ingat kayo sa biyahe nyo, sabi ko. Humalik na ako at yumakap kay Grace. Nagkamaya naman sina Jacob at Nathan. Pakihatid na lang si Catherine sa Hotel Jacob, bili ni Grace. Tumangulang ang binata. Hinatid namin hanggang sa sasakyan ng dalawa. Nang makaalis ang sasakyan, nagulat ako nang hawakan ako sa braso ni Jacob at hinila. Jacob, dahan-dahan naman. Bigla niya akong binitiwan. Huminto siya sa paglalakad at hinarap niya ako. Huwag mo na akong ihatid sa hotel. Baka kasi busy ka. Sabi ko. Nanatili lang siyang nakatingin sa akin. Lumapit ako sa kanya at humalik sa pisngi niya. I felt him stiffened a bit. Marahan kong tinapik ang pisngi niya. Saka na ako naglakad paalis. Iyahatid na kita. Narinig kong sabi ni Jacob. Nilingon ko siya. Tumingin siya sa akin. I watched him as he slowly walked. And when he's front of me, he slowly reached for my hand. Pero bago niya mahawakan yun, inalayo ko yun sa kanya. Pwede mo naman akong ihatid kahit hindi mo hawakan ng kamay ko, sabi ko. Nagsalubong na naman ang kilay niya at bumalik na naman ang masungit niyang muka. Kaya bago pa niya ulit ako masigawan ay nagsalita na ako. Or ako na lang hawak sa braso mo, pwede ba? Tanong ko, hindi siya sumagot. Kaya ako na lang ang kusang humawak sa braso ng binata. Halika na, sabi ko. Tahimik naman siyang naglakad habang nakahawak ako sa braso niya. Manakanak ako siyang sinusulyapan. Nanatiling ganoon ang ayos namin hanggang sa makarating kami sa hotel room ko. Nang buksan ko ang pintuan ay nilingon ko siya. Anong oras ka luluwas bukas? Makikisabay sana ako eh. Pero kung ayaw mo naman, I will just hire a car, sabi ko. 7:00 ng umaga. Ihanda mo muna ang mga gamit mo bago ka matulog. Aniya. Okay, good night at salamat sa paghatid, sabi ko. Nanatili siyang nakatayo sa harapan ko. Kaya ang ginawa ko, nilapitan ko siya at hahalikan ko sana siya sa pisngi. Pero bigla na lang niya akong hinapit sa bewang at masuyong hinalikan sa labi. Saglit lamang iyon. Pinagdikit niya ang mga noo namin at nagsalita siya. I will never forgive you, Catherine. Sabi niya, saka niya ako marahang binitawan. Tinignan ko lang siya. Humakbang siya palayo sa akin, saka tumalikod at naglakad palayo. What do you want me to do so you can forgive me? Tanong ko. Lumingon si Jacob at tiningnan ako. Do you really want to know? Tanong niya. Yes, sagot ko. Don't go back anymore in New York. Just stay here and do what I want and give me what I need. Sabi niya. That's impossible. I'll give you time to think. Tell me your decisions tomorrow. Sabi ni Jacob saka naglakad paalis. Hindi pwedeng hindi ako bumalik ng New York. Pumasok ako ng kwarto at naupo sa kama. Nag-isip akong mabuti kung ano bang dapat kong gawin. Habang nag-aayos ako ng gamit ko ay lutang ang isip ko. Kinabukasan, maaga kaming lumuwas pa Maynila. Tahimik ako at hindi nagsasalita sa biyahe. Care to tell me what's your decision? Basag ni Jacob sa katahimikan. I can do what you want and give you what you need, Jacob. Just until I'm here in the Philippines. Sabi ko. Bigla niyang inihinto ang kotse sa tabi at marahas siyang humarap sa akin. What do you mean? Singhal niya. I can't give up New York. Nandun na ang buhay ko, Jacob. Sagot ko. Nasa New York na ang buhay mo? Ano pala ang mga magulang mo dito? Ang negosyo nyo? Mas pipiliin mo pang mabuhay nang hindi sila kasama? Mas gugustuhin mo pang umangat ang negosyo ng iba kaysa sa sariling negosyo ng pamilya mo? Bulyaw niya sa akin. Jacob, bumalik lang ako dito sa Pilipinas para sa kasal ni Grace at para na rin hingiin ang kapatawaran mo. I didn't came back here for good. Sabi ko. Then, you will never get my forgiveness. Galit niyang sabi, saka pinaharurot ang sasakyan. Hindi niya ako hinatid sa bahay or kondo ko. Kundi, dinala niya ako sa isang malaking bahay. Mukhang bago lang. Siguro nasa 1 taon pa lang buhat ng tirahan. 3 unipormadong katulong ang sumalubong sa amin. Welcome back po, Doc. Bati ng mga ito. Napatingin ako sa mga katulong. Alanganin nila akong nginitian. Gumanti ako ng ngiti sa kanila. Hi po, ma'am. Welcome home po. Bati nila. Welcome home? Bago pa ako makapagtanong, tinawag na ni Jacob ang mga katulong.
Dalhin niyo ang mga gamit niya sa guest room, katabi ng kwarto ko. Utos niya sa mga katulong. Nabigla ako sa sinabi niya. What? I will stay here? Kanino bang bahay to? Tanong ko. Hindi niya ako pinansin. Bagkus, hinarap niya ang mga katulong. I will take a rest. Asikasuhin niyo muna siya. Sabi niya, saka na tumalikod at umakyat sa hagdan. Jacob, I need to go home. My parents will get worried about me. Jacob! Tawag ko, pero hindi niya ako pinansin. Ma'am, gusto niyo po ng merienda? Tanong ng isang katulong. Kaninong bahay to? Tanong ko sa katulong. Kay Doc, ma'am. Halika sa kusina, ma'am, at ipaghahanda kita ng merienda. Aya ng isang katulong. O sige, sagot ko. Ikaw pa lang ang babaeng dinala niya dito, ma'am. At sa pagkakaalam ko, hindi naman Nika ang pangalan ng girlfriend niya. Sabi niya. Kumunot ang noo ko sa sinabi ng katulong. Ha? May ibang girlfriend si Jacob? Anong pangalan? Tanong ko. Hindi ko alam eh. Sabi niya. Inabot niya sa akin ang sandwich at juice na ginawa niya. Kumagat naman ako sa sandwich at uminom ng juice. Saka ko siya tinanong ulit. Sure ka pong hindi mo alam, Manang? Kulit ko. Hindi po talaga, ma'am. Ikaw po ba yung girlfriend niya? Ganting tanong niya sa akin. Hindi, best friend po niya ako. Sagot ko. Sigurado ka? Tanong niya. Aba, ay marites din pala to. Wika ko sa aking sarili. Yes, saan ang guest room? Magpapahinga muna ako. Tanong ko. Sinamahan niya ako sa guest room. Pagpasok ko doon, inilak ko ang pinto. Pumasok ako ng bathroom para maligo. At paglabas ko ng bathroom, ay kinuha ko ang blower at nag-blow dry ako ng buhok. Maayos nang nakalagay ang mga damit ko sa walk-in closets. May mga bagong damit din doon na parang sinadyang inilagay doon. May mga tag pa nga. Pinili kong isuot ang isang kulay puting spaghetti strap dress. Nang makapagbihis na ako, hinanap ko ang cellphone ko pero hindi ko makita. Hinalungkat ko lahat ng gamit ko pero wala. Kainis! Nasaan ba yun? Inis kong sabi. Is this what you're looking for? Anang isang baritonong tinig. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam na nakapasok na siya sa kwarto ko. Tinignan ko kung ano ang pinapakita niya. Nasa kanyang cellphone ko. Bakit nasa iyo yan? Tanong ko. You forgot in the kitchen. Sabi niya. Lumapit ako sa kanya at kukunin ko na sana sa kamay niya, pero inilayo niya yon sa akin. Jacob, give me my phone. Give me the password of your phone. Sabi niya. And why? Just give me the password of your phone. Sabi pa ng binata. Hindi niya pwedeng mabuksan ang cellphone ko. Marami kaming picture doon ni Ethan. I will not give you the password. Just give me my phone. Sigaw ko. Nagtagis ang mga bagang niya at nalilisik ang mga mata niya sa galit. Anong meron sa cellphone mo at ayaw mong mabuksan ko, ha? Singhal niya. Marami, kaya ibigay mo yan sa akin. Wika ko rin sa kanya. Like what, ha? Message conversation yon ni Xander? Tanong niya. Isa na rin yun, pero maliban doon, marami pang iba. About business, kaya akin na yan, Jacob. Singhal ko sa kanya. I know you have secrets here, so just give me your password. No! Sigaw ko. Ayaw mong ibigay? I will break this phone. Sigaw niya ulit. Bakit ba pati cellphone ko gusto mong pakialaman? Galit kong tanong. May gusto lang akong makita. Just give me my phone. Seryoso na saad ko sa binata. Lumapit ako sa kanya and with all my full force, itinulak ko siya ng malakas. Nabuwal ko siya sa kama, pero ang masaklap, naisama niya ako. Bumagsak ako sa tabi niya. Napaka-awkward ng posisyon namin. Iniangat ko ang mukha ko at napatingin ako sa mukha ni Jacob. Nagsalubong ang mga mata namin. Umangat ang kamay niya at hinaplos niya ang mukha ko. You're really beautiful, you know? Pero hindi nila alam kung gaano ka kasama. Saad pa ng binata. Hindi ako nakapagsalita. Patuloy niya pa rin hinahaplos ang mukha ko. Hindi ako masamang tao, Jacob. I know saying sorry cannot bring back what have been done and cannot heal wounds easily. But I will wait until you forgive me. Sabi ko. Then stay here. Don't go back in New York. Sabi niya.
If I will do that, will you forgive me? Will you bring back the old Jacob? The old Jacob I know before he got me pregnant? My best friend. Sabi ko habang titig na titig ako sa mga mata ng binata. He stopped caressing my face. Natigilan siya sa mga sinabi ko. Bahagyang umawang ang mga labi niya, pero walang salitang lumabas galing sa kanya. I will stay here, Jacob. Basta ipangako mo na babalik ka sa dati. At babalik sa dati ang samahan natin. Yung samahan natin bilang mag-best friend. Sabi ko, I can't promise that. Aniya. Bakit? Tanong ko. Tumingin lang siya sa akin. I will come back to New York then. Sabi ko. Dinampot ko ang cellphone kong hawak pa rin niya. Saka ako marahang bumangon. Nang makatayo ako, inilahad ko ang kanang kamay ko para tulungan siyang makabangon. Inabot niya yon. Pero imbes na bumangon siya, hinila niya ako. Dahilan para mapalapit ako ulit sa kanya. And in just one swift motion, nagkapalit kami ng pwesto. Jacob! Singhal ko sa kanya. Siya na ang nakadagan sa akin ngayon. He pinned my two hands in the bed. I will not let you go back to that country. Sabi niya. Pwede akong hindi bumalik doon, Jacob. I will do everything para lang mapatawad mo ko. Isusuko ko ang buhay ko na meron ako sa New York. Pero ibalik mo rin kung anong meron tayo noon. Ang pagiging mag-best friend and nothing more. Sabi ko. Paano ko maibabalik ang dati? Kung sa tuwing makikita kita, naaalala ko ang lahat ng ginawa mo. Pati na ang ginawa mo sa baby. Hindi ganoon kadaling magpatawad, Catherine. Aniya. Gagawin ko lahat ng makakaya ko para mapatawad mo ko. Pero kung hindi ko na kaya, bibitiw na ako, Jacob. Sabi ko. Nanatili siyang nakatingin sa akin. Pero sana kung susuko na ako, hayaan mo kong bumitaw. Because I also want to live and enjoy my own. Gumalaw siya at tumayo. Marahan naman akong bumangon at umupo sa kama. Tiningnan niya ako saka mabilis na lumabas ng kwarto. Naiwan naman akong nakaupo sa kama at hindi napigilan ang pagpatak ng luha ko. Paano kung ipagtapat ni Catherine na buhay pa ang anak nila ni Jacob? Ano kayang magiging reaksyon nito? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.